Hello, magandang gabi po. Pag-usapan natin po sa ngayon ay yung patungkol po sa kay Tulpo na discuss natin ang kanyang kawalang hiyaan, ang kakapal ng mukha niya. Alam mo yung walang pinakamaigi sa pinakamagaling na lalaki o babae ay yung mismo ikaw lang isa nakakaalam kung nanakawin mo o hindi. Wala makakakita. At kung ginawa mo yan, ninakaw mo, ibig sabihin ikaw ay pagsamantala. Ikaw ay mas mahasahol ka pa sa mga taong nag mga taong nagnanakaw na kung ano-ano, basta kung ikaw ay nagnanakaw na binigyan ka na ng kung binigyan ka, nagkaroon ka ng sitwasyon na ikaw lang isa nakakaalam kung nanakawin mo isang pwesto o hindi. Tapos ninanakaw mo pa rin. Yan po ang pinakamasamang ugali sa buong mundo na dapat hindi po sila mabuhay. Pag-usapan po natin ngayon yung motion for reconsideration na sinampa ko laban kay Erwin Tulfo. Nakapagsampa po at hiningi ko po na kansila muna yung proklamasyon niya para hindi siya makaupo bilang senador ngayong June 30. Ang problema, hanggang June 30 na lang eh. Anong araw ngayon? Anong petsa ngayon? 27, 28 bukas, 29, 30. So, okay, may chance pa naman June 1 hanggang June 30. So anyway, let's give Comelec a chance. At iniisip ko, yung hinihiling ko na ikansilahin muna yung proklamasyon ni Erwin Tulfo, ay sana naman gagawin nila to the side of carefulness. Dapat may diligence. The better sign of diligence is bawiin muna yung proklamasyon kay Erwin Tulfo at desisyonan muna ninyo yung aking kaso. Okay? Pag madesisyonan yung aking kaso, saka na lang ninyo na ibasura ninyo, sa kanyo na lang po pa iproklama ulit. Ladies and gentlemen, napakalakas po ng argumento ko sa motion for reconsideration. May mga mali po ang Commission Second Division na pinangunguluhan ni Ray Bulay. Kung minsan tawagin ko Ray Gulay. Tapos si Noli Pipo. Parang Pipo. Pipo. Pinipipo mo lang ang opisyal na halalan. Pati dito si Nelson Celes ay wala kayong kwenta, tatlo kayo, wala kayong pagmamahal sa bayan. Akalain mo naman gustuhin nyo yung Amerikano maupo na bilang senador. Pero bago po yan, hinihiling ko kay Erwin Tulfo. Erwin, huwag ka magmamayabang na akala mo magaling na lalaki ka. Marami ka lang pera at makapal lang mukha mo. Alam mo na ikaw ay nag-Amerikano, bakit hindi mo isusuko yan? Hindi yan nauukol para sa iyo. Pag umalis ka dyan, akyat ang kapatid mo na si Ben Tulfo papalit. Mas magaling pa yan kaysa sa iyo. Kaya umalis ka dyan, Erwin, bago magkasubukan. Mapapahiya ka lang dito sa kasong sinasampa ko laban sa iyo. Sinisiguro ko sa iyo, matatalo ka rito. Dinadaan nyo lang sa lakas ang lahat. Kaya dapat magbago ka. Kaya mas maigi pa sa iyo ng matindi si Freddy Aguilar. Siya ay bayani ng bayan. Pagdating sa musika, napakaraming musika na kinanta niya. Lahat ng musika na binuo niya ay makabuluhan. Ikaw, anong ginawa mo makabuluhan? Wala kang ginawa makabuluhan, kundi nakawan na ang ginawa mo, sabi ni Ning Santos. Okay, dahil nga nilibing na si Abdul Farid o yung Muslim na pangalan ni Freddy Aguilar kanina ay igagalang natin, bigyan natin siya ng pagpugay. Isa ka pong bayani. Hindi ko man alam kung gaano kadakila ang ikay na ipanganak. Pero napakatindi ng luwalhati at dangal ang pinakita mo nung ikaw ay mamamatay. So kaya para sa iyo, Freddy Aguilar, saan ka man, nasa kamay ka na ngayon ni Allah. Ngayon, at alam ko magbibigay ka ng inspirasyon
sa mga Muslim at Kristiyano, kasi Kristiyano ko umpisa na ngayon na Muslim, na may mga talento na mag-aawit. Hoping mga 10 years from now, marami ng mga Maranao at mga Maguindanao at Tausog na magagaling kumanta lalabas. Actually, sa akin maraming magagaling kumanta. May nakita ko sa Marawi isang banda, sana sumikat pa. Magagaling sila kumanta. So ngayon, kantahin muna natin para alay ka Freddy Aguilar. May relasyon ito, hinihiling ko kay Erwin Tulfo magbago siya. Itong kantang ito, inaalay ko kay Freddy Aguilar at syempre naman, ipaparinig ko lang kay Erwin Tulfo. Di ka man lang nag-isip, di ka man lang nagsikap, pinabayaan mo ang iyong kinabukasan. Ba't ka ganyan? Di naman sila nagkulang, binigay ang iyong kailangan. Bakit bumagsak ka sa kalukuhan? Pabaya ka. Lagi kang naglalasing, magulang mo'y di pinapansin. Nais lang naman nila sa iyong kabutihan. Magbago ka. Magbago ka. Magbago ka. Magbago ka. Kung lagi kang ganyan, ika'y walang pupuntahan. Baka umabot ka hanggang sa kulungan. Mag-isip ka. Ka ba naaawa sa iyong mahal na ama't ina? Nagbilang na kanilang mga araw. Magbago ka. Magbago ka. Magbago ka. Magbago ka. Di ka ba naaawa sa iyong mahal na ama't ina? Bigugin mo ba ang kanilang mga pangarap? Magbago ka. Magbago ka. Magbago ka. Magbago ka. Nang di ka magsisi sa huli. Yan po. Inaalay kong kantang yan kay Freddy Aguilar at kay Erwin Tulfo. Magbago ka, tol. Ano paano magbabago? Simple lang po. Ang pagbabago po ng pinakamaganda ay kung ikaw, ang tao ay nailagay sa isang sitwasyon na siya lamang ang nakakita. Halimbawa, ikaw ay driver ng Grab, tapos may naiwang bag na may lamang 3 milyon. Ikaw lang nakakalam. Lahat ng bagay na gusto mo gawin, pwede. Pwede mo itago, walang iba nakakalam. Pwede mo siyang, anong gagawin mo? Pero, kung ibinigay mo yan sa may-ari, na alam mo naman, yun ay pag-aari ng taong huling sumakay sa iyo. Ano ang mangyari sa iyo? Ikumpara mo ang sarili mo sa bagay na kung kinuha mo, naibili mo ng nakaw ang iyong mga anak,
nakabili ka ng bahay, lahat-lahat. Pero dahil sanay ka na kagaya kay Erwin Tulfo, sanay ka na kumain ng mga galing sa Satanas. Baliwala lang sa iyo yan. Di ba, Erwin? Di ba, Erwin? Galing sa iyo yan, ha? Ito, ikaw lang at ikaw rin lang. Ikaw po ay alam mo, Erwin, ang mga tao na alam niya na siya lang nakakaalam na nakakita siya ng 5 milyon sa kanyang kotse, sa kapasahero niya kung Grab driver siya o ano bang driver siya, in-drive. Pag ninakaw niya yan, anong tingin niyo sa kanya? Masamang tao. Ang mas masamang tao ay alam niya na alam ng mga tao na hindi kanyang pera na yan, pero kinuha pa niya. Ganon ang ugali ni Erwin Tulfo na hindi bagay sa kanya. Wala siyang karapatan. Hindi niya deserve dahil hindi siya Pilipino ang magiging senador ng bayan ng Pilipinas. And yet kinuha niya at alam niya ang mga Pilipino ay alam na siya'y Amerikano. And yet pinakapalan niya lang ng muka. Kaya wala kang kasing kapal, Erwin Tulfo. Bilib naman ako. Sobrang bilib ako sa hindi lang kakapal ng mukha mo. Pinapaikot mo pa yung mga ulo, mga utak ng mga komisyoner ng Comelec. Pinaikot mo ang ulo ni Ray Bulay. Commissioner Ray Bulay, chairman ng 2nd Division. Pinaikot mo ang ulo ni Noli Pipo, na commissioner din. Pinaikot mo ang ulo ni Nelson Ceres. Ibang klase ka. Alam mo ba, sa maikling salita, binasura nila ang petition for disqualification na sinampa ko. Kasama ko sa pagsampa si Attorney Diosdado Villar Calonge. Isa po siyang retirado at veterano na abogado na nagtrabaho sa Office of the Ombudsman. Siya po ang presidente ng Graft Free Philippines, na isang organisasyon na nagsampa ng kaso para ma-impeach at magsentensya ng plunder si Erap Estrada. Ano mo ginawa niya? Napaikot niya? Akalain mo, ito, ang aming sinampang reklamo, patanggalin siya sa pagtatakbo ng senador sapagkat hindi po siya kwalipikado sa rason na siya ay may nakahawak ng passport sa loob ng ilang taon, 1991 hanggang 2022. 1991, so kung 2001, that is 10 years. 2011, 20 years. 2021, 30 years. 32, 31 years siya naghawak ng US passport. Tapos sabihin mo, Pilipino ka! Napakawalang kwenta na itong taong ito. Sabi ko nga, mas masahol ka pa sa tao nakakita ng 5 milyon na walang nakakaalam na siya ay nakakita ng 5 milyon. May option siya, isa sa ulit niya o hindi. Ikaw, para kang nakakita ng isang 5 milyon at alam ng iba na kinakita mo pero hindi mo sinauli. Ito, alam mo na hindi mo deserve ang maging senador pero pinapakapalan mo lang ng mukha kasi alam mo na impluwensyahan mo yung mga commissioner dyan na dapat ikaw ay disqualified na. Akalain mo ba naman? Bibinasura yung aming petition. Alam nyo anong rason? Ang rason po nila ay ano? Ginawa nilang rason na hindi po kasama sa binabanggit na enumeration sa Omnibus Election Code ang rason na US citizen. Kasi nakalagay, ang sinite pa nila, Section 12. Anong Section 12?
nagbabanggit ang Section 12 kung ano mga pwede kang dahilan na tanggalin ka bilang kandidato. Number 1 ay kung ikaw ay nakulong sa 18 months at kung ikaw ay nakulong na sentensyan sa kaso na may moral turpitude na 5 taon saka palang mawala ang na pwede kang tumakbo. Tapos kung ikaw na sentensyan sa subversion, insurrection at saka rebellion, hindi ka pwede tumakbo. Yan ang Section 12. Ibig sabihin ng Section 12 ng Omnibus Election Code ay nagtutukoy lamang sa mga krimen na nasintensyan ka. Kaya hindi mo pwede sabihin, Mr. Commissioner Ray Bulay, na hindi na ilalagay mo dyan ang bagay na citizenship. Iba yung citizenship, iba yung krimen. Hindi mo pwede isama sa isang uri ang krimen at saka citizenship. Tapos, nagsabi kayo, sa Section 68, hindi rin pwede. Bakit? Ano ba nakalagay sa Section 68 na disqualification? Section 68 ng Omnibus Election Code, nagtutukoy po sa mga election offenses, vote buying, pag nahuli ka vote buying, nahuli ka lahat ng klaseng uri ng vote buying, ay disqualified ka. Ibig sabihin po, Mr. Ray Bulay, do not join the citizenship as a disqualification cause to the election offenses as causes for disqualification. That is a big shit. Bumalik ka kayo sa law school ninyo. Pinapahiya mo lang Ray Bulay ang San Beda. Ngayon, nang binasa ko ang Section 68, nakalagay ron, yan pala sa pinakahuli kasama sa Section 68, yung ikaw ay permanent residence ng ibang bansa, hindi ka pwede tumakbo, dapat ikaw ay disqualified. So by being a citizen of the United States, naging permanent resident ka ng Amerika. Bakit hindi mo dinisqualify sa ilalim ng Section 68 na ginamit mo? Mr. Ray Bulay, na chairman ng Division 2? Umalis ka kayo dyan. Puro kayo mga traidor sa bayan. Tapos, conveniente, bali wala lang, parang nagbulag-bulagan lang kayo para lamang mailusot nyo si Erwin. Ang hinahabol ninyo ay baka take out at makapasok sa June 30, pag pumasok na siya sa opisina ng Senado, hindi na siya pwede mapatanggal ng basta-basta. Hirap na hirap ako na gagawin ko kung paano ko siya tanggalin. Gagastos ako ng marami. Grabe yung ginagawa ninyo kayong mga komisyoner. Bastusan. Mahal niyo bang bayan nyo? Hindi. Ang problema yung si Freddy Aguilar na isang magandang example na Muslim, maaga namatay. Bakit ganun? Kung sinong mga babae, siya pang naunang namatay. Sabi nga sa kanta, the good die young. Kayo, dapat kung hindi na masama, o hindi man siguro masama, ipagdasal ko na mamamatay na sana kayo bukas. Wala nang iba, wala naman kayo magagawa sa Pilipinas. Ang dami-daming kaburastugang ginawa niya sa eleksyon na ito. Ang una niyong mortal na kabalian na ginawa sa bayang ito nung nakaraang eleksyon ay ginamit ninyo ang makina sa buong bansa, mula Tawi-Tawi hanggang Apari, na yung ginamit ninyo na programa para mag-utos sa makina kung paano gagana ang makina at paano magbibilang makina ay hindi pa na-check. Inuutusan ng batas na dapat 3 buwan bago mag-eleksyon ay dapat na-check na ang programa o ang source code na nilagay na gagamitin sa bawat makina. Kung hindi mo ma-check, anong problema?
Maaaring malusot po. Hindi ko sinasabi na maaaring may pagnanakaw ng boto, pero pwedeng mangyari kasi hindi natin alam. Sino ba nakakaalam dito kung paano ginawang program ng computer sa bawat makina ng bawat presinto? Wala. Kung hindi mo alam, ibig sabihin, sa bawat boto, halimbawa ni Lito Lapid, bawat boto ni Bong Revilla kasi talo siya eh. Sa bawat 10 boto, ilagay ko sa programa. Sa bawat 10 boto ni Lito Lapid, ni Bong Revilla, ilagay ko ang boto, ibilang mo, ipasa mo sa boto ni Lito Lapid. Plus 2 for every 10. Ganun ang programa. Pero kung ang pantay na programa, patas sa programa, sabihin mo, kung mabilang kay Lito Lapid, ipasa mo kay Lito Lapid. Kung mabilang kay Ramon Revilla, ipasa mo kay Bong Revilla. Kung mabilang kay Bam Aquino, ipasa mo kay Bam Aquino. Iyan ang tapat na source code. Iyan ang tapat na programa na ilalagay mo sa makina. Ngayon, paano natin malaman kung tapat? Hindi nyo pinakita, walang transparency. Nagbigay kayo ng certification 3 araw na bago mag-eleksyon. Ang inuutos sa batas, 90 days before the election. Pero ang ginawa mo, George Erwin Mojica Garcia, 3 days before. Number 1 ground ko yan sa'yo for impeachment. At dahil dyan, anong nangyari? Sinabi na ni Attorney Gerald Harold Respicio, nang tiningnan niya ang pinakita nyo na sinertipika na audit na tingnan ay version 3.4. Ibig sabihin, version 3.4 ang gusto nyong ilagay na programa sa makina. Kaya ang problema ng pinakita nyo, ang nilagay nyo 3.5, hindi 3.4. Yan bang dahilan kung bakit nagka-overvote ng 17 million? Biro mo 17 million, anong ibig sabihin ng overvote? Overvote ay bumoto na sobra sa 12. At nakalagay 17 million. Ibig mo sabihin, 17 million na Pilipino ay puro tanga. Sa boto ng Senado, 17 million. Tapos, sa party list, ang overvotes, 3.3 million. Ibig sabihin, 3.3 million na Pilipino sa pagdating sa boto sa likod ng official ballot ay puro tanga. Imbis na isa lang iboto, binuto 3 o 2. George Erwin Mojica Garcia. Sobra ka talaga sa manluloko ka talaga. Hindi ito fake news. This is true news. So ngayon, dahil dyan, ang nangyari sa election natin ay yan ang lumusot, may overvotes, tapos may mga report pa sa Cebu, sa Davao, may report din sa amin, sa Coronadal, sa Cotabato, kung saan ang dami, pag tinutal mo ang lahat ng boto ng lahat ng kandidato, ay mas marami pa kaysa aktual na bumoto. Kung 100 lang ang bumoto, just me, you, hindi po pwede ang boto ng lahat ay susubra sa 100. Tanging 100 lamang. Bakit sumubra? Yan din kung bakit nagsampa ng petition for recount si Jonas Cortez diyan sa Mandawi City. At marami pang iba. Ang alam ko, kay Baby Pineda, anak niya, na si Maylin Pineda Cayabyab, ay nagsampa rin ng recount laban kay yung nanalo. Kahit na malayo ang agwat, kahit doblehin pang boto ni Maylin Pineda, ay hindi makaabot sa boto ni Vilma Balye Kaluwag. Diyos ko, ito bang dahilan kung bakit ganito yun? Tapos ito si Erwin, tutulungan ninyo. Ang ginagawa parang kanta ay, tutulungan kita, malimot mo siya. Yan ang ginagawa ninyo. Diyos ko, kailan pa kaya magbago tong Pilipinas na to? Kailan?
Kung sino pa mga abogado na inaasahan ng mga tao na siyang magbibitbit ng mga bagay na dapat katapatan sa serbisyo ay sila pa ang nagluloko. Akalain mo, nagbanggit sa Section 12, ay, wala ritong citizenship, hindi pwede ibasura namin, petisyon nyo lamang kay Erwin. Tapos sa Section 68, ibasura rin kasi wala rin dito yung citizenship. Nagkamali kayo. Yung permanent residence na kalagay doon ay yun din yun, parang citizenship na rin yun. Kasi kung citizen si Tulfo at ginamit yung passport niya for 31 years sa Amerika, nagsundalo pa siya sa Amerika, na lumaban pa siya sa Iraq, sana namatay na lang siya sa Iraq war eh. Sana tinamaan lang siya ng bala ng mga tauhan ni Saddam Hussein eh. Eh wala, nabuhay, wala tayong magagawa. So ngayon, maliban po dyan sa Section 12 at Section 68, Diyos ko, buksan mo ang mata mo. Ray Bulay, gaano kalaki mata mo? Sino mas malaki mata sa iyo? Sa inyo ni Kwan? Ni George Erwin Garcia? Mas pareho naman makalaki ang mata nyo eh. Bakit hindi nyo nakita ang Section 64 ng Omnibus Election Code na nagsasabi na walang sinuman ang pwedeng mahalal kung siya ay hindi natural-born Pilipino? Bakit hindi na nakita yan as a disqualification? Obligasyon ninyo kumilik na huwag mahalal ang tao. Paano ang gagawin nyo? Kasi kayo nagpapatakbo ng eleksyon, ano ang gagawin ninyo para hindi mahalal ang tao? Simple lang. Itanggalin mo siya sa pangalan bilang kandidato. That's disqualification. Sabihin nyo walang nakalagay na citizenship para mag-justify, para maging dahilan, para tanggalin si Tulfo. May nakalagay po sa batas ng Section 64 ng Omnibus Election Code. Klarong-klaro. Hindi ko alam kung bulag kayo o hindi. O nagbulag-bulagan lang. Ang hirap sa hindi bulag. Talagang matindi kung mabubulag. Ano ba nagbubulag sa inyo? Pera? Gusto niyo manalo si Erwin Tulfo? Kasi natatalo na ang mga BBM. Matatanggalan ng isang senador ang BBM pag tinanggal. Kasi ang papalit, number 13. Sino number 13? Nagkataon naman si Ben Tulfo, number 13. Pero the better Tulfo, according to Attorney Randolph Libayan, Ben Tulfo is the better Tulfo. Actually, the best Tulfo. Kaya lang, kawatan din. Ano bang kinawat ni Ben Tulfo? Natandaan nyo yung secretary ng tourism, itong kapatid nilang babae, ate nila na si Wanda Tulfo Teo, na ginamit ang 60 million na budget para sa pag-advertisements, para sa mga patalastas. Ibinigay sa television Channel 4 ang 60 million. Kunwari, walang alam. Oy, Channel 4. Ay, sino bang kanyon? Channel 4. Mag-advertise kami sa tourism, pero may sikretong order. Ang gamitin yung program, Channel 4, yung program ni Bitag. So, yung may programa si Bitag doon. Tapos ang announcer pa ni Bitag doon, ang kapatid niya si Erwin 600,000 Tulfo. Yun. Ang 60 million napunta sa kanila. Binulsa nila. Sa umpisa ng term ni Duterte, silang unang kawatan. Tinalaga ni Duterte si Wanda Teo Tulfo. Tapos, nawala. Sinabi ni ng abogado nila si Atty. Topacio, ibabalik namin po ang 60 million. Asan ang 60 million? Asan ang 60 million? Hanggang ngayon, hindi binabalik. Bakit sa buong Revilla lang ang pipilitin natin magbalik ng 124,500,000? Eh, meron pala sa inyo 60 million. Eh, balik ninyo 60 million. Mr. Ben Tulfo, Mr. Erwin Tulfo, Mr. Rapi Tulfo, bastunin mo yung mga kapatid mo. At saka Wanda Teo. Kaya pala Bitag Network TV ang pangalan mo, nabibitag mo mga pera, nabitag mo yung 60 million. Napakasama, napakaasar lang.
Pag tinanggal ko si Erwin, ang papalit si Tulfo pa rin. So, yan po ang laman ng aking motion for reconsideration. Na sinabit ko na kanina at hiningi ko, number 1, na tanggalin, i-cancel mo na yung pag-proclaim kay Erwin. Bakit? It is the better end of diligence and prudence. Tanggalin mo na kasi madali lang maglagay sa kanya uli, mag-proclaim kung nanalo siya sa petition laban sa akin. Pero pag ako nanalo at siya'y nakapasok na June 30 sa Senado, ay wala. Mahirapan ang Pilipino maghabol. Sa laban kong ito po, pinaglalaban ko ang buong Pilipinas laban sa isang Amerikano na binuto ninyo na mahalal na maging senador. Akalain mo ba naman, napakapangit ng argumento ng Comelec nung binasura nilang aking petition for disqualification? Ang sagot nila ay hindi naman po kasama sa rason na nilagay ng batas ang citizenship para matanggal sa pagiging kandidato. Ito ngayon, pinaliwanag ko na sa inyo kanina. Kasama pala eh! Nagsisinungaling kayo. Ngayon, kung susundin ko ang kanilang gusto na hindi daw kasama, anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, may aso na tatakbong senador. At nakabagay, halimbawa, ang aso makapagsalita, nagsubiti siya ng kanyang certificate of candidacy. Nagsampa ako, hindi Pilipino yan, aso yan. Sabihin niyo sa akin, hindi po kasama sa justification sa petition for disqualification ang pagiging pagiging aso, o pagiging hindi Pilipino. So ngayon, dahil ganun ang gusto nyo, tutuloy-tuloy kakampanya, mananalo kasi maraming pera. Pag manalo, mahirapan na tayo ngayon magtanggal. Kasi nakasumpa na bilang senador. Mangyari niyan, ang authority o kapangyarihan sa paghusga ay tatanggalin mula sa Comelec at dilalagay ng batas ng konstitusyon doon sa Senate Electoral Tribunal. At doon mapapahirapan na naman. Inulit na naman at gastos na naman ako ng filing fee. Biro mo, filing fee na binayad ko, 10,100 pesos. Kasama, paano may mga papel na gastos ko? Ganun po yun ang problema dito sa Pilipinas. Kaya, the best that I can do is, kakanta na lang ako. Magbago ka, nang di ka magsisi sa huli. Ayun, Erwin Tulfo. Okay, shout out na lang tayo. Jan, Sapos Romel Garcia, Paulo Puso, Camotes News. Tami, kumusta Tami? Jan, sige, pipilitin ko kung may pera ako, tatakbo akong presidente sa 2028, kalabanin ko si Sara. Lito de Torres, Paulo Puso. Okay, si Cayenne Pensuna, dapat na ang hybrid election. Mungkahe ni Attorney Glenn Chong. At saka yan na rin ang mungkahe ni Attorney Harold Despicio. So, tapos si Lito de Torres, talagang impeach ko na, gagawa talaga ko, hanap ako ng, sana mananalo, sana ang hiniling ko makapasok ang Duterte Youth. Bakit? Liligawan ko sila na silang pumirma ng impeachment kasi hindi ka pwede magsampa ng impeachment complaint kung walang congressman na pipirma. At kailangan natin ng congressman na pipirma at ang pinakamatapang na lang pumirma ay itong Duterte Youth. Jan, Toto, pwede mo na bang kasuhan si Garcia? Pwede ko pong kasuhan, pero ang pwede ko makaso sa kanya sa ngayon ay impeachment lang, pero hindi pwede tanggapin. Kasi wala namang congressman na pipirma. Takot. Lito de Torres, 1,000 pa pala ang may pending na disqualification case. Hindi ko alam kung 1,000 ba talaga. Paulo Puso, Buena Balbiron Carta, Pres Perez, Mayap Abenge, Paulo Pula, Lito de Torres, Proud Pinoy Vlog. Good evening po from Baguio City. Wow! Naimbag-rabi sa Baguio. Sa aming mayor. Mayor. Nakikiakin na lang ako, Mayor na Magalog. Nyan ko ay
na-patch na yung security ng 3.4. Ay, ganun ba? Na-patch? Ano ibig sabihin na-patch ang security ng 3.4 saka 3.5? Nako, may isang mortal pa pala na kasalanan ito si Erwin Garcia. Nag-Smartmatic style na naman. Yung lahat pala ng resulta, galing Apare hanggang Tawi-Tawi, galing sa mga presinto, hindi dumirekta sa Board of Canvassers. Dumaan muna sa data center bago pinasa sa Board of Canvassers. Kaya pala nagreklamo si Attorney Harold Despicio, bakit ang bagal na makarating? Elementary school dyan lang yun. Andito kami sa Reyna Mercedes. Minuto-minuto pang ikot-ikot na makina bago makarating ang resulta na 76 bytes lang. 76 bytes lang. Kilobyte, 76 kilobytes lang ang laki ng memory na nakain. Ay, gigabyte 45. Huwag tigilan, dapat sundin ang batas. Alam mo, ang batas nagsasabi na mula sa presinto natin, idirekta bato sa mga Board of Canvassers. Ang kanila, dinaan mo na sa data center bago tinapon sa bato. Ibig sabihin, pag data center, may control na naman, maniobrahin na naman nila. Kaya pala, nung alas 7 ay nagbawas ng 5 milyon ang mga boto ng senador. Yun na yun ang resulta. Pumalpak ang kanilang diskarte. Lito de Torres, pinagmamalaki niya na may dokumento daw siyang ibinigay sa COMELEC galing na pa sa embassy at di nagpatunay na siya ay hindi US. Kabubo naman may hawak ako yung dokumento niyan, Lito de Torres. Ang hawak ng dokumento, certification na nag-submit si Erwin Tolpon, sinurinder niya, sinuko niya ang US passport. Pirmado, pumirma siya. Sinuko niya ang SSS ID ng US. At saka, pinakita niya rin yung sulat na inutusan siya noong October 11, 2022 na nirevoke na yung passport. Ay, nako. Bibian Sarimo, bakit si Robin Hood naging senador? Yun. Hindi ko alam ang sagot yan. Kung tama ang makina, tama siya, naging senador. Pero kung hindi tama ang makina, yan ang problema. Liam Aiden Culato, good PM po, Attorney Toto, watching from Balut, Tondo. Oy, taga Balut, Tondo, kumusta na kayo mga taga May Haligi, Tondo dyan? Mukhang na demolish na ba? Tapos Pastor Rodi Rabi. Alexander, oy, classmate, roommate ko pa ito. Magkatabi kami sa tulugan sa Mindanao State University. Engineer Alexander Muhammad. Okay. Tapos, ano na lang, rest in peace na lang sa kapatid natin si Freddy Aguilar na dati kong kliyente ay ang pangalan niya sa Muslim name ay Abdul Farid. Inilibing na kanina. Imornibal, magandang gabi po, Engineer Toto. Rodi Rabi, Pastor. Fernando Rafael Cuervo, Bing Liwag. Okay, sino pa? Edna Hernale, Paulo Pusa, Camotes News. Today, dapat lang na kalkalin natin, birahin ko na lang araw-araw itong mga sila ni Erwin Tolpo at si Erwin Garcia. Magkatukayo kasi, kaya parehong ugali, kawatan. Sean McDollins. Yun po, sabi ni Garcia, naglinis daw, kaya yung ibang boto, kaya bumaba ng, kwento na lang yan, mahilig gumawa ng kwento si Garcia. Okay? Hanggang dyan lang muna tayo ngayon at babalik lang ako after 10 minutes. Abangan nyo naman ang sunod na topic natin.